Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 379 hanggang 86. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang bilang ng True Dragon Geniuses sa bawat Sacred True Dragon Gathering ay perpektong 100 sa bawat pagkakataon. Ang mga maaaring makoronahan bilang True Dragon Genius ay hindi lamang isang kaluwalhatian, mayroon din itong praktikal na gamit mga mana. Tanging ang mga True Dragon Geniuses, ang pinakamalakas na henyo, ang may karapatang pumasok sa mga mana, kaya ang True Dragon 100 Strong ay isang malaking pagkakaiba. Ang mga nangungunang henyo na nakikilahok sa Sacred True Dragon Gathering ay nagsikap na maging nangungunang 100, ngunit ito ay napakahirap. Pagkatapos ng lahat, mayroong ilang libong mga henyo na lumalahok sa Sacred True Dragon Gathering at 100 lamang ang napili. Gaano ito kakompetensya? Sure. Ang mga nabigong henyo ay pinalabas mula sa bula ng liwanag na naiwan lamang ng 100. Sila ang mga napili sa kontinente at True Dragons in the Heaven. Iniskan ni Francis ang lugar gamit ang kanyang God Spiritual Eye at nakitang 27 o 8 mula sa Northern Continent ang nakarating dito. Ang 5 kontinente na magkasama, Silangan, Kanluran, Timog, Gitna at Hilaga ay mayroon lamang 100 lugar sa kabuuan at sa karaniwan, bawat kontinente ay may 20 lugar. Nangangahulugan ito na ang Hilagang kontinente ay gumawa ng mas mahusay kaysa dati. Medyo marami ang alam ni Francis. Wu Heng, Angelica, Topher, Quincy, Vanji, Prince Jean, OG, Sanfeng at kumpanya. Ang kapuspalad ay hindi nalampasan ni Balmond ang unang round kaya walang kapalaran sa nangungunang daan, kaya hindi siya matutulungan ni Francis kahit na gusto niya. Matapos piliin ang True Dragon 100 Strong, ang sinaunang arena ay muling nagbago. Sure! Ang liwanag sa sinaunang arena ay nagsimulang kumupas at napalitan ng kadiliman. Anong nangyayari? Nagulat lahat ang daang libong manunood. Ang buong sinaunang arena ay napakaitim at tanging ang espasyo sa loob ng bula ng liwanag ang maliwanag. Weng! Sa loob ng bula ng liwanag, nagsimulang manginig ang lupa at kaagad na sumunod, tila bumukas ang langit. Mula sa anggulong ito ay makikita pa ang mga anino ng mana sa kalangitan at ang nakapalibot na mga rebeltong bato. Maaari na ba nating kontrolin ang kompetisyon? Tanong ng isang soberano sa entablado. Hindi, ang bula ng liwanag ay magpapalaya sa lahat ng walang basbas ng dragon. Ang puting balbas na soberano ay umiling at sinabi pagkatapos subukan. Magmula noong ikalawang round ng Sacred True Dragon Gathering, ang Sacred Alliance ay nawala ng kontrol dito. Ito ay bahagyang mabuti at masama. Ang magandang bagay ay walang sino man ang maaaring makagambala sa Sacred True Dragon Gathering, ibig sabihin na ito ay lubos na patas. Ang masamang panig ay marami ang nasawi. Halimbawa, isang napakahusay na kababalaghan ang namatay sa Sacred True Dragon Gathering na ito. Ito ay isang bagay na hindi nangyari sa loob ng 12-dosenang henerasyon. Saan dadalhin ng sinaunang arena ang Sacred True Dragon Gathering? Ang Deputy Palace Lord ay bumulong sa Pananabik. Weng! Ang bula ng liwanag ay nagsimulang tumaas mula sa itim na sinaunang arena. Pwede bang? Ang mga mata ni Sovereign Xingchen ay kumislap. Ang malaking bula ng liwanag ay nagsimulang lumapit sa mga anino ng mana sa kalangitan at nalaman ni Francis na ang nakapalibot na bula ng liwanag ay nagsimulang kumupas. Ang lupa, bundok at langit ay lumiliit habang papalapit sila sa mga anino ng mana. Sa pamamagitan ng mga ulap, makikita ang tanawin ng kung ano ang nasa loob ng mga mana. May mga kakaibang tore at maging ang mga karera na hindi pa nila nakikita kahit na malabo ang mga imahe. Mystic Eye's Inheritance. Tinitigan ni Goddess Wendy ang mana na nililiman ng pinakamalakas na aura ng may kagalakan. Mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon, halos 9 na pamana ang lumitaw at ang Mystic Eye's Inheritance ang pinakamalaki at nalampasan ang iba. Ang paglitaw ng Mystic Eye's Inheritance ay isang pagpapala para sa mga naglilinang ng Tao of Ice at ang Diyosa na si Wendy ay ang pinakamalakas na henyo ng yelo sa Sacred True Dragon Gathering. Nakapasok pa siya sa Mystic Eye's Inheritance noon at ganoon din ang naranasan niya.
Sa puntong ito ng panahon, ang bloodline ni Goddess Wendy at Chi ng True Spirit ay tila nakaramdam ng pagtawag mula sa Mystic Eye's inheritance. Naramdaman din ito ng God's spiritual eye at bloodline ni Francis. Kung tutuusin, mas ice-based talaga ang bloodline niya. Mukhang bagay sa akin ang Mystic Eye's inheritance. Napaisip si Francis. Ang Four Great Inheritance ay makapangyarihan lahat at maaaring isaalang-alang ni Francis ang pagpunta sa Mystic Eye's inheritance, ngunit nag-specialize din siya sa landas ng Lightning at Ancient Tao of Soul. Hindi sigurado si Francis kung ang kanyang God Spiritual Eye ay patuloy na mag-evolve at magiging isa pang elemento. Nangangahulugan ito na ang pagpasok sa Mystic Eye's inheritance ay delikado. Hindi ngayon ang oras para isaalang-alang ito. Bawat Sacred True Dragon Gathering ay may 3 round at dapat may isa pa. Nabawi ni Francis ang kanyang kalmado. Malapit na. Nawala ang bula ng liwanag, at lumitaw ang isang bagong arena sa kalangitan. Ang dahilan kung bakit ito ay bago ay dahil ang mga sukat ay lamang ng isang mas maliit na sukat at kung titingnan mula sa malayo ay tila isang maliit na isla. Lumulutang arena. Natigilan ng daang libong manunood na nanunood. Mula sa simula ng Sacred True Dragon Gathering hanggang ngayon ang sinaunang arena ay nagbago ng maraming beses at sa sandaling ito ang nakapalibot na mga estatwa ng bato ay tila nagsiserve sa arena. Sa langit ay ang floating arena at sa itaas ng floating arena ay ang Inheritance Shadowlands. Ang eksenang ito ay nagtulak sa Sacred True Dragon Gathering sa isang peak. 100 True Dragon Geniuses ang kumalat sa floating arena habang tinitingnan nila ang Inheritance Shadowlands sa itaas. Itong huling round ay iba sa dati. Noong nakaraan ang ikatlong round ay nirerango ang unang lugar, ang nangungunang 3, ang nangungunang 10 at iba pa. Nagkatinginan ang mga soberano. Wala na bang mga panuntunan muli? Lahat sila ay pinili mula sa bilyon-bilyon. Nagkaroon ng talakayan. Itim na itim ang buong sinaunang arena at tanging ang floating arena, mga rebeltong bato at mga anino ng mana ang makikita. Kabilang sa mga iyon ang floating arena ay ang pinakamaliwanag at ang mga estatwa ng bato ay bahagyang lumabo na may paminsan-minsang kakaibang kidlat. Ang mga anino ng mana ay malinaw at mahirap makita. Tulad ng hula ng mga tao kung ano ang nangyayari. Huwang! Bahagyang umindayog ang mga estatwang bato sa paligid. Anong nangyayari? Nagulat ang daang libong manunood. Weng! Isang estatwa na halos 100 yarda ang taas ang biglang kuminang. Ang rebeltong iyon ay nasa hugis ng isang malaking unggoy na may 3 ulo at 6 na braso. Tila nabuhay ito sa sandaling ito at naglabas ng isang sinaunang lumang aura. Woo! Isang malalim na dagandong ang tila nagmula sa malaking unggoy na ito at maging ang mga nasa Origin Core Realm ay nakaramdam ng pressure. Sure! Ang estatwa ng unggoy na malapit sa 100 yarda ang taas ay nagpadala ng figure ng unggoy sa lumulutang na arena. Napakalakas ng aura. Ang mga estatwang batong ito ay talagang hindi normal at tila naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan. Nakita ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang figure ng unggoy. Sure! Ang figure ng unggoy ay dumaong sa harap ng isang kabataan ng tunay na dragon 100 malakas. OG. Bulalas ng mga mula sa Canopy Great Country. Ang True Dragon Token ni OG ay umungo at naging malakas na pag-akyat ng True Dragon Blessing na naging ape figure. Ang True Dragon Token ay nag-crack habang ang lahat ng Dragon Blessing nito ay kinain ng unggoy. Woo! Matapos kainin ang pagbabasbas ng dragon ay nagliwanag ang figure ng unggoy at dumapo sa katawan ni OG. Dagandong. Umungol si OG at ibinato ang kanyang mga kamao sa kanyang dibdib na parang sinapian siya ng demonyo. Ang kanyang lakas sa pag-iisip at layunin sa pakikipaglaban ay lumundag at tila may naiintindihan. Sa sandaling ito ang aura mula sa katawan ni OG ay nagpatalon sa puso ng ibang True Dragon Geniuses at nakaramdam ng pressure. Ito ay ang kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan. My heavens, totoo ang alamat. Ang mga batong estatwa na ito ay naglalaman ng ilang layunin na iniwan ng ilang eksperto. Ang Sovereigns ay pinanood ang eksenang ito sa pagkabigla at hindi paniniwala. Sa ilalim ng figure ng unggoy, tumaas ang lakas ng pakikipaglaban ni OG at ang kanyang bloodline ay nag-apoy habang siya ay naglabas ng nakakatakot na aura. Boom!
Ikinaway ni OG ang kanyang ginto at pilak na patpat at agad na pinaubo ng dugo ang malapit na True Dragon Geniuses. Paano ito posible? Bulalas ng mga True Dragon Genius na ito. Sa 100 ranggo at lakas ni OG ay nasa likuran at ang mga kalapit na henyo ay lahat ay mas mataas ang ranggo kaysa kay OG ngunit pinalipad ng isang stick. Woo! Isa pang 2 batong estatwa ang naglagay ng kanilang mga figure. Ang isa ay isang itim na nakabaluti na Diyos at ang isa ay isang ahas na nakabuntot sa yaw na hayop. Shua. 2 higanteng figure ang dumaong sa sinaunang arena at ang True Dragon Geniuses ay nagpahayag ng mga umaasang ekspresyon. Ang mga figure cast na ito ay kinakatawan na tinitingnang mabuti ng mga sinaunang eksperto at pipiliin nilang tulungan ang mga napiling henyo. Hindi nagtagal, natanggap ng 2 pang henyo ang kapangyarihan ng mga sinaunang eksperto at tumaas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kasabay nito, maraming estatwa ng bato ang nagsindi ng ilaw, umuungol. Iba't ibang uri ng kapangyarihan ang naglakbay sa pagitan ng sinaunang arena. Malapit na. Halos 10 figure cast at umakyat sa kani-kanilang mga henyo at isa sa kanila ay isang Diyosa na may fandom apo kay Quincy. Nakapikit ang mga mata ng huli, at tila tumugtog sa kanyang mga mata ang musika ng sinaunang panahon. Ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan ay maaaring magpapataas ng lakas sa labanan ng sinumang henyo sa loob ng maikling panahon at maging maihahambing sa napakalaking antas ng kababalaghan. Biglang may naramdaman si Francis, at ilang nakamamanghang estatwa ng bato ang lumiwanag at tila tumingin sa kanya. Ang mga estatwang batong ito ay lahat ng hindi bababa sa 100 yarda ang taas at mas malaki kaysa sa mga nauna. Tila sinusubukan nilang makipag-usap kay Francis at hinihintay ang kanyang tugon. 380. Tinanggap ng Sacred True Dragon Gathering ang pinakamaluwalhating henerasyon nito. Ang misteryoso at sinaunang arena ay napuno ng hindi kapani-pani walang kapangyarihan matapos na ma-activate ng malaking halaga ng Dragon Blessing at Battle Intent. Ang paglilipat sa kalawakan ay umabot sa henerasyong ito ng mga bituin. Bahagyang nanginig ang puso ng siyam na soberano nang mapuno ng pananibik ang kanilang mga mata. Sa puntong ito ng panahon, tiningnan nila ang mga rebeltong bato ng may paggalang. Ang mga estatwa ng bato ay mula sa 12-dosenang yarda hanggang daan-daang yarda. Bawat isa sa kanila ay may iba't ibang hugis. Hayop, tao, ibon. Tila nanggaling sila sa sinaunang panahon at sinuri ang bawat galaw sa loob ng sinaunang arena. Ang pinakamataas na 10 Skystone statues ay malapit sa 1,000 yarda at tila umiral kasama ng langit. Nagkaroon sila ng iba't ibang ekspresyon. Ang iba ay walang ekspresyon habang ang iba ay nakangiti ng masama. Parang nagkukwento. Ang libu-libong mga rebeltong bato ay bumuo ng isang batong estatwa na bundok na nakapalibot sa sinaunang arena. Ang mga rebeltong bato na ito ay tila mga eksperto o kahit na mga Diyos mula noong sinaunang panahon. Malamang na bumagsak ang mga may-ari nito ngunit nabubuhay pa rin ang kanilang mental energy. Ang mga kasanayan ng mga sinaunang eksperto ay hindi maarak at maaaring magpadala ng kanilang enerhiya sa pag-iisip sa buong panahon. Ang paggalang ng mga soberano ay nasa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ang bawat isa sa mga estatwang bato na ito ay kumakatawan sa isang kwento. Sa pagkakataong ito, mga 100 estatwa ng bato ang kumikislap. Gayunpaman, walang reaksyon ang 10 pinakamataas na Eskistone statues. Ang 10 Eskistone statues na ito ay tila nagmula sa sinaunang panahon o maaaring mga Diyos mula noon. Gayunpaman, pagkatapos ng sinaunang labanan ang kontinente ay nabasag at natapos ang kanilang panahon. Tiningnan ni Sovereign Xingchen ang 10 Skystone statues na may tiyak na emosyon. Ang 10 Skystone statues na ito ay tila umiral kasama ng langit at lupa. Siguro ang mga henyo sa sinaunang arena ay hindi sapat para sila ay bumaba. Sa floating arena, parami ng parami ang mga henyo na nakatanggap ng kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan at ang kanilang mga mukha ay napuno ng pangunawa. Marami ang nag-apoy ng kanilang mga bloodline tulad ni OG. Ang mga may dalisay at mas sinaunang mga linya ng dugo ay may mas mataas na pagkakataon na magkaroon ng resonance sa mga estatwa ng bato. Kaya ganyan. Naramdaman ni Francis ang 2 o 3 layunin na nagmumula sa 3 magagandang estatwa ng bato.
Ang una ay humigit kumulang 100 yarda ang taas at isang Panginoong ahas na may 3 ulo na lumutang sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ng ahas ay kumislap ng kulay ube at mukhang brutal. Ang pangalawa ay isang sinaunang armored lightning war god na may hawak na mace na halos 150 yarda ang taas. Ang pangatlo ay isang diyosa ng yelo na napapalibutan ng nyebe at yelo. Ang kapangyarihan ng paglilipat sa espasyo ng tatlong ito ay mas malakas kaysa sa karamihan ng iba. Ramdam ni Francis ang kanilang pagtawag at pagkakatugma. Ayon sa pagsusuri ng God Spiritual Eye ni Francis, kung gaano sila tinatanggap ay nakadepende sa kanilang bloodline pati na rin sa lakas ng Dragon Blessing. Halimbawa, si Trevor ay may 4 hanggang 5 estatwa ng bato na sinubukang makipag-ugnayan sa kanya. Si Dexter at Francis ay parehong nakaramdam ng 3 samantalang sina Linda at Goddess Wendy ay may 2. Ang natitirang mga henyo ay mayroon lamang isa at ang ilan ay wala man lang. Siyempre, tanging ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang makakakita nito. Ang iba tulad ni Trevor at Wu-Heng ay hindi magawa. Ang alin? Si Francis ay hindi gumawa ng desisyon at karamihan sa iba pang napakahusay na mga kababalaghan ay hindi rin nakagawa dahil ang aura na nagmumula sa mga estatwa ng bato ay lumalakas at lalong nagsimulang magising. Dagindong. Sumigaw si Dexter at bumagsak sa kanya ang 200 yarda ang taas na figure ng elepante ng dragon. Agad na pinilit ng malakas na aura ang iba pang kalapit na figure cast. Napakalakas ng paglipat ng espasyo. Nasa malayo si Francis ngunit naramdaman niyang bumibigat ang kanyang katawan at hirap sa paghinga. Para siyang langgam na nakaharap sa isang mapanglo na hayop. Matapos matanggap ang paglilipat ng espasyo, ang lakas ng labanan ng mga henyo ay mabilis na tumaas sa loob ng maikling panahon at ang ilan ay nasira pa. Halimbawa, ang bloodline ni OG ay nag-apoy at naabot niya ang True Mystic rank. Si Quincy ay may isang diyosa na may chin sa likod niya at ang kanyang mga mata ay nakapikit habang tumutugtog ang isang sinaunang himig, dahilan upang tumaas ang kanyang aura. Ang kapangyarihan ng chin ay tumutulong sa kanya na bumuo ng kanyang ugat ng batas. Lihim na nagulat si Francis. Ang mga katulad na sitwasyon ay makikita sa buong floating arena ngunit karamihan ay nakalusot sa cultivation o bloodline. Hahaha. Ang lakas ng sinaunang dragon at elepante. Bulalas ni Dexter habang ang isang ligaw na kapangyarihan ay lumabas mula sa kanya at isang cast ng dragon at elepante ang bumangon mula sa kanyang likuran, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang kapangyarihan ng dragon at elepante. Sa panahong ito, na-double ang pisikal na katangian ni Dexter at dahil sa hindi nakikitang puwersa, umubo ng dugo ang mga kalapit na henyo. Maging sina Linda at Goddess Wendy ay lumayo kay Dexter. Ang kanyang lakas ay nalampasan na ngayon ang lahat ng iba pang napakahusay na kababalaghan at maaaring magpadala ng isang paglipad gamit ang isang kamao. Sa puntong ito ng panahon, iba't ibang figure ang bababa sa True Dragon Geniuses at ang Dragon Blessing ng sinaunang arena ay naging mas malakas. Ang mga figure na ito ay sumisipsip ng Dragon Blessing at magiging isa sa kanila na sumusuporta sa isa't isa. Matapos mapili ni Dexter Linda at Goddess Wendy ang kani-kanilang mga rebel tong bato at tumaas ang kanilang kapangyarihan sa labanan sa ibang antas. Sa sandaling natanggap ng napakaraming prodigy ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, tiyak na naabot ng kanilang lakas sa labanan ang True Lord rank. Nakakabaliw na henerasyon. Bagamat ang kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan ay panandalian ngunit ang True Dragon Genius na ito ay mabilis na bubuti pagkatapos. Ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay nakakatakot, at ang pangkat ng mga henyo na ito ay tiyak na mababago ang kontinente. Napabuntong hininga ang mga soberano sa entablado. Hindi pa rin natatanggap ng ilang nangungunang mga henyo ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan. Na-realize ng Green Moon Sovereign. Sa floating arena, ang isang maliit na bilang ng mga tao tulad nina Francis, Trevor, Angelica at Wu-Heng ay hindi pa nakakapili ng estatwa ng bato. Sa gitna nila Trevor, Francis at Francis ay maraming pagpipilian, kaya malamang na iniisip nila kung alin ang kukunin. Kakaiba, isang rebel tong bato lang ang natanggap ni Wu-Heng ngunit bakit hindi niya ito pinili? Napatingin si Francis kay Wu-Heng. Pakiramdam niya ay mas maraming sikreto ang alam ng huli kaysa sa kanya. Sina Trevor at Angelica ay nakatanggap ng komunikasyon ng 4 o 5 layunin.
Si Trevor ang numero 1 henyo at ang kanyang Dragon Blessing ay ang pinakamataas din, ngunit si Angelica ay medyo nababahala pa rin, ngunit ang bilang ng mga komunikasyon na natanggap niya ay pareho kay Trevor. Maaaring mas bihira pa ang bloodline ni Angelica kaysa kay Trevor. Nagulat si Francis. Pagkatapos noon, siniyasat ni Francis si Woo-heng. Hindi nag-abala si Woo-heng na makipag-ugnayan sa layunin na sinubukang makipag-usap sa kanya, at sa halip ay kumislap ang kanyang mga mata habang inilalabas niya ang kanyang layunin na subukan at makipag-ugnayan sa pinakamataas na 10 Sky Stone statues. Ang 10 Sky Stone statues ay namumukod tangi sa iba, ngunit lahat ay malabo at walang mga reaksyon. Unang nagsimula si Woo-heng sa pinakamataas na 999 na yarda ang taas na estatwa, ngunit walang reaksyon. Hindi rin nag-react ang pangalawang 900 plus yard statue. Ang ikatlong 900 yarda kasama ang rebulto ay hindi nag-react. Ang 10 Sky Stone statues na ito ay patay na tahimik at walang aura, ngunit nararamdaman ng espiritual na mata ng Diyos ni Francis ang kapangyarihan sa loob nila. Nangangahulugan ito na hindi na parang ang 10 Sky Stone statues ay hindi bababa sa kanilang mga layunin, ito ay hindi sila bababa sa kanilang sarili. Ang mga Sky Stone statues na ito ay hindi bababa, kaya si Woo-heng ang pumunta sa kanila. Nagliwanag ang mga mata ni Francis. Ngunit magtagumpay kaya si Woo-heng. Naabot na ni Woo-heng ang ikalimang pinakamataas na estatwa ng bato, ngunit hindi rin ito nag-react. Ang mga Sky Stone statues na ito ay lahat ay ipinagmamalaki, at maging ang napakaraming kababalaghan sa Sacred True Dragon Gathering ay maaaring wala sa kanila. Hindi bababa sa sila mismo ay hindi bababa sa kanilang mga layunin. Kung mayroon silang kapangyarihang lumipat sa espasyo, nangangahulugan ito na maaari silang bumaba, ngunit depende sa kung payag sila o hindi. Siguro mayroon silang kanilang mga target, ngunit kailangan ang mga ito upang pumunta sa kanila. Gumalaw ang puso ni Francis, at nagliwanag ang kanyang mga mata. Sa mga sandaling ito, parehong pumili sina Trevor at Angelica ng 200 hanggang 300 yarda ang taas na estatwa ng bato, na ang lakas ng paglipat sa kalawakan ay nalampasan si Dexter at ang iba pang napakahusay na kababalaghan. Sa pagmamalaki ni Trevor, hindi niya akalain na ang pinakamataas na Sky Stone statues ay kailangan sila upang pumunta at subukang makipag-ugnayan dito, hindi ang kabaligtaran. Ang dahilan kung bakit siya naghintay ng ilang sandali ay upang makita kung ang Sky Stone statues ay bumaba, ngunit nang makitang hindi sila bumaba, siya ay sumuko. Para kay Angelica, wala siyang makapangyarihang martial intent ni Trevor o ang God spiritual ay ni Francis, kaya wala siyang alam. Gayunpaman, ang kanilang kapangyarihan ng paglipat sa espasyo ay mas malakas pa rin kaysa sa iba. Nang piliin ni na Angelica at Trevor ang kani-kanilang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, ang pares ng 10 Sky Stone statues ay tila bumantong hininga at lumabo. Tila may naramdaman si Trevor at nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit hindi niya pinagsisihan ang kanyang pinili. Siya ay may isang malakas na paniniwala at ang kanyang linya ng paningin ay mawala ng ilang mga pagkakataon. Magtatagumpay ba si Woo-heng? Nalaman ni Francis na patuloy na sinusubukan ni Woo-heng na makipag-ugnayan sa 10 Sky Stone statues, at kahit ilang beses siyang nabigo, nanatili siyang kalmado. Naisip ni Francis na hindi mataas ang tsansa ni Woo-heng na magtagumpay. Una, wala siyang bloodline, at pangalawa, ang kanyang Dragon Blessing ay hindi kasing dami ng isang napakalaking kababalaghan. Hayaan mo akong manalo. Nadama ni Francis ang pagiging mapagkompetensya at nagpadala ng isang maliit na bahagi ng kanyang lakas sa pag-iisip upang subukan at makipag-ugnayan sa isa sa 10 Sky Stone statues. 381. Ang 10 Sky Stone statues ay napakaitim at parang 10 Diyos na sumupil sa mga demonyo at halimaw sa kabundukan. Nang piliin ni na Angelica at Trevor ang kanilang sariling kapangyarihan sa paglilipat sa kalawakan, ang mga Sky Stone statues na ito ay naging dimmer. Sa gitna nila ang una at pangalawa ay walang ilaw sa loob nila at tila mahimbing na natutulog. Ang mga maaaring pangalanan bilang Sky Stone statue ay lahat ng hindi bababa sa 600 yarda ang taas. Ang unang 3 ay umabot na sa mahigit 900 yarda at ang natitirang 7 ay nasa 7 hanggang 800 yarda. Dahil walang ilaw ang una at ikalawang batong estatwa, pinuntirya ni Francis ang pangatlo, ngunit walang reaksyon. Ang rebeltong bato na iyon ay may matalas na matikas na intensyon ng enerhiya sa pag-iisip na tila nakakadismaya na bumaba sa isang langgam.
Ganoon ba kalala ang talento ko kumpara kina Trevor at Angelica? Hindi sumuko si Francis at pagkatapos ay sinubukan ang ikaapat na rebeltong bato. Nabigo. Panglima, walang reaksyon. Nabigo sa bawat oras. Sobrang sama ng pakiramdam ni Francis. Alinsunod dito, nagkaroon siya ng dragon blessing ng napakaraming kababalaghan at pambihirang bloodline na hindi bababa sa sinaunang bloodline. Ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay ay mas mataas kaysa kay Wu Heng. Ang ika-9 at ika-10 estatwa ng bato lamang ang nag-react ng kaunti, ngunit nang mahawakan nila ang layunin ng dalawa kay Francis, sila ay tumahimik at hindi nag-react. Matapos matugunan ang napakaraming kabiguan, maging si Francis ay nakaramdam ng pagkatalo. Gayunpaman, iniisip kung paano nabigo din si Wu Heng, nakaramdam siya ng balanse. Meow meow. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at tumingin sa Skystone statues na may tame time na ekspresyon. Sa puntong ito ng panahon. Sa 5 napakahusay na prodigy na sina Trevor, Dexter, Goddess Wendy at Linda ay nakatanggap lahat ng kanilang kapangyarihang lumipat sa kalawakan. Mahigit sa kalahati ng True Dragon 100 strong ang nakakuha ng ganitong kaluwalhatian. Bilang isang napakalaking kababalaghan, ang bawat aksyon ni Francis ay nakakuha ng atensyon. Bakit hindi pa rin nakakatanggap ng layunin si Francis? Ang mga mata ng mag-asawang True Dragon Genius ay kumislap at nagsiwalat ng mga gloating na ekspresyon. Si Francis ay isang mahimalang bituin na bumangon ng hakbang-hakbang at ninakaw ang mga ilaw ng iba pang mga henyo. Huno kung gaano karaming tao ang naiinggit sa kanya. Ang lakas ng maraming first tier na mga henyo ay umabot sa napakalaking antas ng kababalaghan pagkatapos matanggap ang kapangyarihang ito ng paglipat sa buong kalawakan. Hehe, kung walang makukuha itong si Francis ay malamang na mahuhulog ang kanyang lakas sa top 20. Maraming mga henyo ang nanunood sa bawat kilos ni Francis at nakita ang kanyang ekspresyon, nahulaan pa nga ng ilan na si Francis ay hindi nakatanggap ng interaksyon ng anumang mga rebeltong bato. Itong si Francis ay umasa sa mga walang hiyang pamamaraan para makuha ang posisyon ng isang napakalaking kababalaghan at ngayon ay hindi na makakatanggap ng anumang layunin. Ito ay karma. Puno ng lamig at pangungutya ang mukha ni Goddess Wendy. Sa likod niya ay isang malaking diyosa ng yelo na nasa ibabaw ng isang ice lotus at nagbigay ng malamig na lamig. Ang lahat sa loob ng 1 milyang radius ng Goddess Wendy ay nagyelo at ang kanyang ice domain lang ay sapat na para masugitan ang normal na true spirit realm. Hindi niya alam na ang figure cast na siya ay isinasaalang-alang ni Francis noon, ngunit hindi niya ito gusto. Lahat ng tao umalis sa daraanan ko. Sumigaw si Goddess Wendy at naging isang bloke ng yelo na tumalsik patungo sa direksyon ni Francis. Saan man siya magpunta, isang malamig na lamig ang lalabas at ang iba pang True Dragon Genius ay lalayo. Bagamat marami sa kanila ang nakatanggap ng kapangyarihang maglipat sa kalawakan at tumaas ng husto ang kanilang lakas, mas malakas pa ang kapangyarihan ng napakaraming prodigy na lumipat sa kalawakan at maaaring agad na talunin ang mga normal na True Dragon Geniuses. Sure. 1 o 2 ang huli na nag-react at naantig ng malamig na agos. Shoo. Natigilan ang 2 at may gustong sabihin ngunit napag-alaman nilang lahat sila ay nanlamig at hindi makagalaw. Maging ang mga figure sa likod nila ay nagyelo. Ang napakaraming kababalaghan ay napakahusay na kababalaghan sa huli. Walang sino man sa ilalim ng True Lord rank ang maaaring hamarang sa kapangyarihan ng yelo ni Goddess Wendy. Maraming mga henyo ang tumingin kay Goddess Wendy ng may paggalang at pag-iingat. Hindi maganda ang target niya kay Brother Francis. Nag-iba ang ekspresyon ni Angelica habang siya ay tumilapon sa hangin na parang maya. Matapos matanggap ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ni Angelica at pag-unawa sa kasanayan ay nasira. Ang kanyang cultivation ay umabot na ngayon sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Sa mga tuntunin ng bilis, si Angelica ay hindi mas mabagal kaysa kay Goddess Wendy. Kiyo. Sabay-sabay na tumakbo ang 2 dilag sa direksyon ni Francis at ang eksenang ito ay nagpatigil sa ibang True Dragon Geniuses. Nararamdaman ng lahat ang layunin ng pagpatay kay Goddess Wendy. Ang awayan nina Francis at Goddess Wendy ay nagsimula sa unang round at umabot hanggang ngayon.
Matapos matanggap ang kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan, ang lakas ni Goddess Wendy ay tumaas ng husto at kung talagang gusto niyang patayin si Francis ay nasa panganib. Nabigo na naman ako. Ang layunin ng ikatlong estatwa ng bato ay humihina at malapit ng maglaho. Tinitigan ni Francis ang mga estatwa ng bato ngunit nabigo muli. Sa sandaling ito, nakaramdam si Francis ng malamig na layunin ng pagpatay na nagpalamig sa kanyang puso. Pagtingin niya sa paligid ay nakita niya si Goddess Wendy na sinugod ang kanyang figure na nagpakawala ng yelo sa lahat ng dako. Nadouble ang lakas ni Goddess Wendy. Kung lalapit siya baka hindi ko makayanan ang tatlong galaw. Tumibok ang puso ni Francis at nagpas siyang subukan sa huling pagkakataon. Kung ito ay mabaygo muli, kailangan ni Francis na pumili mula sa iba pang mga estatwa ng bato. Sa puntong ito, pinagsama ang mental energy, kapangyarihan at focus ni Francis at pumasok sa isang mystical state. Kombinasyon ng mental energy, power at focus. One with nature. Ang aura ni Francis ay tila iisa sa langit at lupa. Kaagad pagkatapos noon ay inilagay niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa kanyang God spiritual ay pagkatapos ay ginamit ang kanyang pinakamalakas na intensyon ng enerhiya sa pag-iisip upang subukan at makipag-ugnayan sa Skystone statues. Pang! 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 Ang kaliwang mata ni Francis ay biglang bumilis at ang aura ng kanyang God spiritual ay pinakawalan din. Sa sandaling iyon ang bawat henyo ng bloodline sa loob ng floating arena kasama na si Goddess Wendy na lumalapit ay naramdaman ang panginginig ng kanilang bloodline. Nagulat si Goddess Wendy ngunit hindi niya ito isinasa puso at nagpatuloy sa pag-charge patungo sa hindi gumagalaw na si Francis. Sa kanyang paningin ay nagsimulang lumaki ang asul na buhok na binata na orihinal na isang tuldok. Papalapit na siya. Ang aura mula sa sinaunang panahon. Hindi kaya. Isang sinaunang malamig na boses ang narinig sa isip ni Francis na may pagtataka. Kung may nagpapansinan ay malalaman nilang biglang tumaas muli ang kumukupas na aura ng ikatlong estatwa ng bato. Ang ikatlong Skystone statue ay isang dalubhasa sa ibang lahi na nakasuot ng itim na kaliskis. Ang kanyang mga mata ay asul at parang isang butas sa ilalim. Hawak niya ang isang Asher Dragon Halberd at tumayo sa isang demonyong dragon na gawa sa itim na usok. Sa paligid niya ay may nagninangas na apoy na nagbuga ng itim na usok. Kung titingnan mula sa malayo ay para siyang Panginoon mula sa impyerno habang pinagmamasdan niya ang kalangitan. Weng! Ang demonyong Panginoon ng impyerno na ito ay biglang nagbigay ng liwanag at tila lumakad palabas ng walang limitasyong kadiliman. Sa sandaling ito, ang hindi mabilang na mga aura mula sa mga estatwa ng bato ay nagyelo at tila yumuko sa kanya. Kasabay nito, matagumpay na nakipag-ugnayan si Francis sa intensyon ng enerhiya ng kaisipan ng Panginoon ng impyerno. Ha! Hindi ka taka-taka. Bagamat natapos na ang dakilang sinaunang panahon, nagpapatuloy ang kapangyarihan ng mga natiwangwang mga linya ng dugo sa pagkakaroon ng sansinukob. Kahit na ito ang makalaban sa isang nilalang na tulad nito ay ang aking kaluwalhatian. Isang nangingibabaw na boses ang narinig sa isipan ni Francis. Halika! Naramdaman ni Francis na si Goddess Wendy ay nasa loob ng 1 milya mula sa kanya at hindi na niya ito kayang hilahin palabas. Bagamat alam niya na ang Lord of Hellstone statue ay maaaring inisip na siya ay ibang tao, basta't natanggap niya ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, masaya siya na ganoon. Francis, bastard ka, mamatay ka. Bulalas ni Goddess Wendy, at ang kanyang mga kamay ay lumikha ng isang ice phoenix na nagyelo sa lahat sa loob ng 1 milya. Sa sandaling iyon ang lahat sa loob ng 1 milyang radius ay naging mundo ng yelo. Ang nakakatakot na lamig ay nagpakilo sa mga henyo kabilang ang ilan sa mga nakatatandang henerasyon. Ang lakas ng labanan ni Goddess Wendy ay medyo mas malakas kaysa sa unang yugto ng True Lord rank ngayon. Anong uri ng mga nilalang ang may-ari ng mga rebeltong bato na ito? Lahat ng nanunood ay nagulat sa lakas ni Goddess Wendy. Shoo! Naramdaman ni Francis ang lamig na bumabalot sa kanyang mga binti at halos manigas ang kanyang dugo. Sa oras na ito, Huang! Isang 900+ yard figure cast ang bumaba sa floating arena.
Ang kahangahangang figure ay parang isang Panginoon ng impyerno na naglabas ng itim na usok at tumayo sa isang demonyong dragon. Ang mga usok ng itim na usok ay nagpawi sa kalangitan. Diyos ko! Anong klaseng nilalang yan? Ang may-ari ng rebel tong bato na ito ay maaaring isang Diyos noong sinaunang panahon. Tumalo ng puso ng mga soberano sa entablado. Maraming mga henyo sa floating arena ang hindi makahinga at nanginginig ang mga figure sa likod nila. Iyon. Sumunod si Goddess Wendy at itinuro ang daloy ng yelo patungo kay Francis. Bagamat na ipadala na ang kanyang pag-atake ay napigilan ito ng isang malakas na aura ng demonyo na hindi man lang nagbigay sa kanya ng ideya na lumaban. Bastos ka! Naramdaman ni Francis na parang may misteryosong kapangyarihan ang idinagdag sa kanya at agad na natunaw ang yelo sa kanya. Bam! Sa isang iglap ay sinipa ni Francis ang tiyan ni Goddess Wendy at ang huli ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay pinalipad. Isang malabo ang lumiwanag bago siya lumapag. Boom! Isang asul na buhok na kabataan ang bumaba mula sa langit at dinurog siya sa ilalim ng kanyang mga paa na parang isang demonyong Diyos. 382. Pang! Ang bilis ni Francis noon ay napakabilis kaya hindi man lang siya makita ng ilang True Lord ranks na gumalaw. Tulala si Goddess Wendy. Ang layunin ng enerhiya ng pag-iisip mula sa Skystone statue na iyon ay napakalakas at kahit na ang may-ari ay nahulog, ang natitirang layunin nito ay nagbigay pa rin kay Francis ng isang misteryosong kapangyarihan. Ang bawat isa sa mga estatwa ng bato ay kumakatawan sa isang mito, isang kwento, isang alamat. Sa gitna ng mga ito ay may ilang tier mula sa 12 dosenang yarda hanggang 100 yarda at 300 yarda ang isa pa. Ang pinakamataas na Skystone statues ay umabot ng halos 1,000 yarda at noong nabubuhay pa ang mga may-ari, hindi nasusukat ang kanilang kapangyarihan. Kahit na sila ay bumagsak, maaari pa rin silang bumaba sa pagdaan ng espasyo at oras. Ang figure cast ni Francis ay walang duda na isa sa pinakamalakas. Ang itim na kaliskis, parang demonyo na parang higanteng anino sa likod niya ay nagpanginig sa ibang mga figure sa malapit. Halimbawa, ang figure ng Diyosa ng Yelo ni Goddess Wendy ay patuloy na nanginginig at ang kapangyarihang magagamit niya ay nabawasan ng malaki. Nakakatawa, ang bastos na ito. Puno ng kahihiyan ang mukha ni Goddess Wendy. Nang tumangala siya ay nasa gitna ito ng mga binti ng mga kabataang may asul na buhok at hindi man lang siya pinansin ni Francis. Sa halip ay sumili ang pag-unawa sa kanyang mga mata habang siya ay nakatayo pa rin. Ang kapangyarihan ng paglilipat ng espasyo ay naglalaman ng impormasyon at kapangyarihan na daan-daan o libu-libong beses na mas malalim kaysa sa kanyang lightning inheritance. Ang bagay ay ang impormasyon at kapangyarihan na ito ay nakalock sa henyo na kanilang pinanggalingan kaya kahit gaano pa ito kalalim ay naiintindihan ng mga henyo ang kaunting bahagi nito. Napakalakas ng kalooban, kasanayan sa pakikipaglaban at paggamit ng lakas. Nahawakan lamang ni Francis ang impormasyong ito at natigilan. Gayunpaman, ang elemento ng Skystone statue na ito ay hindi ang pinakakatugma kay Francis ngunit ang kapangyarihan at aura nito ay makakatulong pa rin sa mental energy state ni Francis. Sa loob lamang ng ilang sandali ang antas ng enerhiya ng kaisipan ni Francis ay tumaas ng mabilis at sumara sa pinakamataas na True Mystic rank. Sa loob ng sukat ng kanyang kaliwang mata, ang nagyayelong lawa ay nagsimulang matuno at ang alon ng tubig ay umabot sa 2.9 na yarda. Ang laki ng nagyayelong lawa ay konektado sa antas ng enerhiya ng kaisipan ni Francis. Ang antas ng True Human rank ay nasa loob ng 1 yarda, True Mystic rank sa loob ng 3 yarda at pagkatapos ng 3 yarda ay dapat na ang mental energy level ng True Lord rank. Naramdaman ni Francis na ang kanyang God Spiritual Eye ay may malapit na aura na may Skystone statue figure sa likod niya na parang nagmula sila sa parehong aura. Francis, walang hiyang bastard. Kinagat ni Goddess Wendy ang kanyang mga labi sa kahihiyan at talagang sinunog ang kanyang Chi of True Spirit habang sumusugod siya kay Francis habang nasusunog sa apoy ng yelo. Sinusunog ang kanyang Chi ng True Spirit. Napatalon si Francis sa takot. Ang apoy ng yelo ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na maaari nitong sirain ang buhay sa loob ng kanyang 2 paa. Bam!
Ang paa ni Francis ay tumama sa mukha ni Goddess Wendy at ang kanyang perpektong figure ay pinalipad ng isa pang dosenang yarda habang siya ay nagluwa ng isang subo ng dugo sa himpapawid. Nang mapunta si Goddess Wendy sa lupa, ang kanyang jade na parang mukha ay may markang pulang paa at nasunog ito. Nagulat ang mga True Dragon Genius sa floating arena. Nakita nila ang napakaraming kahangahangang diyosa na si Wendy na naapakan ni Francis pagkatapos ay hinampas mismo sa mukha. Kung hindi dahil sa lakas ng Mystic Ice Palace, napatay ko na siya. Si Francis ay nakakaramdam ng pagkabigo at isang flash ng pagpatay na layunin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Ang pagsunog ni Goddess Wendy sa kanyang Chi of True Spirit at ang paglikha ng apoy ng yelo ay nagbigay sa kanya ng isang mapanganib na pakiramdam. Wendy, huwag magmadali. Bulalas ng Mystic Ice Queen sa labas ng sinaunang arena. Nakita niyang kumislap sa mukha ni Francis ang layuning pumatay at kung hindi dahil sa katotohanan na ang huli ay kalmado at hindi nawala sa kanyang isip, hindi sana napunta si Goddess Wendy sa ganitong estado. Sa sandaling ito sa oras, ang tingin ng mga tao ay dumapo sa kanya at ang siyam na raang dagdag na yarda na Sky Stone statue na nasa likod niya habang namumukod tangi ito sa iba. Ang anino ng bato ng ibang True Dragon Geniuses ay 12-dosenang yarda o 100 yarda lamang. Maging sina Trevor at Angelica ay 2 hanggang 300 yarda lamang ang taas. Nangangahulugan ito na ang halaga ng benepisyong natamo ni Francis ay higit pa kaysa sa iba. Maaabot kaya nitong si Francis ang unang lugar? Hindi napigil ang magsalita ng ilang manunood. Sa kabuuan ng floating arena, ang aura ni Francis, ang Dragon Blessing at Stone Statue figure ay tila pinigilan ang henerasyong ito at maging ang ilan sa mga sovereigns ay na-curious kung magagalaw ni Francis ang posisyon ni Trevor. Siguro. Ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay sobrang kakaiba at ang layunin ng huling round ay hindi para sa rangkang. Ang bronze na balat na Deputy Palace Lord ay nagsabi at nagsimulang mag-isip. Francis, talagang hindi mo ako binaygo. Tumawa si Trevor sa halip na magtampo. Ang dugo sa loob niya ay tila kumulo at isang malakas na hangarin sa pakikipaglaban ang lumabas mula sa kanya na sumanib sa 300 yarda na mataas na figure sa likod niya. Bagamat ang figure sa likod ni Trevor ay hindi kasing lakas ni Francis, ang kanyang antas ng enerhiya sa pag-iisip at paniniwala ay nagbigay daan sa kanya na maging mas tugma sa kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan at sa makatuwid ay nagkaroon ng mas mataas na kontrol. Nag-iisa sa langit. Lumipad si Trevor at pinilit na umatras ang lahat ng kalapit na henyo. Sa mga tuntunin ng kalooban at layunin, nalampasan niya ang pinakamalakas na layunin ng espada sa Sacred True Dragon Gathering ng higit sa 10 beses. Sa layunin lamang na iyon ay maaari niyang saktan ang mga henyo sa unang baitang. Sa puntong ito, natigilan lahat sina Linda, Dexter, Goddess Wendy at kasama. Walang sino man ang mag-aakalang ganito kalakas ang tunay na lakas ni Trevor at may kakayahang lipulin ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Walang paraan upang ipagtanggol ito at gumamit siya ng walang kapantay na pagkakasala upang durugin ang lahat sa kanyang landas. Sa pagharap sa kumpiyansang paniniwalang iyon, nanginginig ang puso ni Francis at halos mapilitan ng kalaban. Ang bagong napakahusay na kababalaghan ng panahong ito, halika at lumaban. Naramdaman ni Francis na ang Sky Stone statue sa likod niya ay nagbibigay sa kanya ng dominanteng kapangyarihan. Weng! Kasabay nito ay lumitaw ang isang trono at figure ng yelo sa likod ni Francis. Sa pagkakataong ito ay may korona sa figure at may hawak siyang itim na espada. Sa lakas ng paglipat sa kalawakan, halatang lumakas ang bloodline ni Francis. Ice Lightning Raging Dragon. Bulalas ni Francis at habang umiihip ang kanyang asul na buhok, ang paligid ng mundo ay nabalot ng liwanag at yelo na sapat na upang patayin ang normal na True Mystic ranks. Nabuo ang isang magulong dragon mula sa yelo at kidlat at tila kapareho ng itim na demonyong dragon sa ilalim ng figurang batong estatwa, ngunit ang kapangyarihan ng yelo at kidlat mula rito ay mas magulo. Nag-iisa sa langit. Ice Lightning Raging Dragon. Ang dalawang nakakatakot na kapangyarihan ay nagsagupaan at halos lumapit sa pinakamataas na kapangyarihan ng True Lord rank habang ito ay malakas na humahampas at nagpadala ng mga airwave sa 4 o 5 yarda.
Nagmula sa floating arena ang hiyawan dahil napatay o nasugatan ang ilang malas na henyo sa sagupaan ng dalawang ito. Ang palitan ng dalawang Supreme Prodigy ay nagpatulala sa ibang True Dragon Geniuses habang mabilis silang umiwas. Nagkaroon ng talakayan ng pinapanood na stand ng sinaunang arena. Matapos matamaan ni Trevor ang ulo sa figure ni Francis ay pinilit niyang umatras ng 12 ng yarda at pilit niyang itinulak pababa ang dugo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paglilinang at pundasyon ay kung tutuusin, mas mababa kaysa kay Trevor at kung hindi dahil sa bentahe ng paglilipat sa kalawakan, hindi lang siya basta-basta nasugatan. Teng! Umatras ang figure ni Trevor at ang kanyang katawan ay naging malamig na manhid, hindi na nagawang umatake sa pangalawang pagkakataon. Sa puntong ito ay kapwa naramdaman ng dalawa na magulo ang kanilang kalaban at magkaharap ngunit walang kumibo sa kanila. Naabot na ni Francis ang hakbang kung saan makakalaban niya si Trevor. Tumibok ang puso ni Topher. Hindi mabilang na True Dragon Genius sa floating arena ang humiwalay kina Francis at Trevor, natakot na sila ay masugitan ng mga ito. Weng! Isang kakaibang panginginig at malakas na paglilipat sa kalawakan ang biglang humadlang kina Francis at Trevor. Ang ikapitong rebulto ng 10 estatwa ng Skystone ay bumaba ng 700 yarda sa wuheng. Hehe, pati yung lalaking yun lumabas na. Luluwag din yung buto ko. Isang tawa ang tumunog sa ulo ni Wuheng. Sa likod ni Wuheng ay isang purple robe dawis na may purple cloud flame sa itaas ng kanyang ulo at isang hindi kilalang nagninangas na toro sa ibaba ng kanyang mga paa. Tagumpay! Sa wakas ay ipinakita ni Wuheng ang isang pambihirang masayang ekspresyon. Sa normal na sitwasyon ay wala siyang talent at bloodline kaya nahirapan siyang makipag-interact at makipag-usap sa 10 Skystone statues. Gayunpaman, sa pangunguna ni Francis, sa wakas ay nakipag-usap siya sa isa. Nang matanggap ni Wuheng ang kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan, muling nagbago ang sitwasyon sa floating arena. Ang aura ni Wuheng ay tumaas sa isang antas na hindi gaanong mas mahina kaysa kina Francis at Trevor ngunit mas malakas pa rin kaysa sa normal na napakaraming kababalaghan. 300. Ang mga soberano sa entablado ay tumingin ng may interes. Ang bronze na balat na Deputy Palace Lord ay bumulong, ang ikatlong round na ito ay hindi mukhang ito ang pagtukoy ng mga ranggo ngunit ito ay higit na isang pagpapala. Ano ang susunod na mangyayari? Habang iniisip niya ay biglang nagbago ang floating arena. Woo! Isang inheritance shadowing ay may mga palatandaan ng condensing at pinalawak ang isang pinto patungo sa sinaunang arena. Ano ang nangyayari? Bakit ang pamana ay kumonekta ng napakabilis? Ang Sacred True Dragon Gathering ay hindi pa natatapos ngunit isang mana ang konektado. Nagkagulo ang sinaunang arena. Nakikita ko, ang mga ranggo ay karaniwang napagdesisyonan ng Dragon Blessing mula sa ikalawang round at ang round na ito ay tungkol sa kompetisyon para makapasok sa mga mana. Nabatid ng Deputy Palace Lord. 383. Ilang higit sa 100 ng inheritance shadowings ang lumitaw sa itaas ng sinaunang arena. Ang isa sa mga ito ay nagsimulang mag-condense at sa loob ng tanawin nito ay malabong makita ang mga palasyo at hayop. Weng! Isang nagniningning na pinto ang nagmula sa pamana na ito na sumasalamin at nakakonekta sa sinaunang arena. Sinabi ng mas tiyak, konektado sa floating arena. Sa pamamagitan ng isang pop, isang hagdanan na sapat ang lapad para sa isang tao ang lumitaw sa floating arena at konektado sa nagniningning na pinto. Ang dulo ng hagdanan ay ang nagniningning na pinto at ang eksenang ito ay nagpagulat sa mga manunood. Ano? Nagsimula na ang pag-uugnay ng mga mana. Maraming True Dragon Geniuses kabilang si Francis ang nagulat. Noong una ay naisip nila na kailangan pa nilang sumailalim sa ilang mga labanan bago ang mga mana na konektado ngunit sa Sacred True Dragon Gathering na ito, ang sinaunang arena ay nakontrol, at ang lahat ay naging unpredictable. Napakabilis. Hindi pa lumalabas ang Heaven's Legacy Inheritance. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Wuheng habang nakatitig sa langit. Nagsimula nang magkonekta ang mga mana ngunit ang Heaven's Legacy Inheritance ay hindi lumabas, at maraming tao ang nakaramdam ng bahagyang panghihinayang.
Gayunpaman, pag-iisip tungkol dito, alinman sa apat na Great Inheritance ay lumitaw lamang isang beses bawat 1,000 taon at itong Sacred True Dragon Gathering, ang Scarlet Moon Inheritance at Mystic Eyes Inheritance ay lumitaw kahit na ang una ay ninakaw. Sa pagkakataong ito ang mga True Dragon Geniuses ay nagpipigil ng hininga habang nakatitig sa pinto. Nagsimulang humaba ang hagdanan at tuluyang nakakonekta sa pinto. Kung titignan ito ng mata ang hagdanan at pinto ay parehong tila isang bagay sa pagitan ng pisikal at walang laman. Ito ang Northern Stair Inheritance at hindi masama sa mga inheritance na lumitaw. Mas maganda ito kaysa sa kinokontrol ng 10 Great Clans. Ito ay bahagyang ikinalulungkot na ang Heaven's Legacy Inheritance ay hindi lumitaw, ngunit walang tiyak hanggang sa huling sandali. Ang mga soberano sa entablado ay tinalakay na may kumikislap na mga mata. Sa mga henerasyong ito ng Sacred True Dragon Gathering, lahat ng uri ng talaan ay nasira. Bagamat hindi pa lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance, maliwanag pa rin ang hinaharap. Mabilis. Bagaman hindi ito isa sa apat na dakilang pamana, limitado ang bilang ng mga maaaring makapasok sa mga iyon at hindi kami makakapasok. Ilang True Dragon Geniuses ang bumulala sa floating arena at sumugod patungo sa Northern Stairs Inheritance. Sa simula ay may 2 o 3 ngunit umabot sa mahigit 12 sa huli. Isang henyo ang umakyat sa hagdan at tumakbo patungo sa nagniningning na pinto. Shoo! 2 True Dragon Genius ang dumaan sa nagniningning na pinto ngunit dumiretso dito at nakatayong natulala. Shoo! Matagumpay na nakapasok sa pinto ang henyong tumakbo mula sa hagdan at may dalang weng na wala. Kailangan mong pumasok sa hagdan. Napagtanto ng mga henyo sa likod at nagsimulang umahan ang lahat patungo sa hagdanan, ngunit ang hagdanan ay kasya lang ng isang tao ng sabay-sabay at kailangan nilang maglakad ng tuloy-tuloy upang sila ay makonvert at matanggap sa mana. Sa puntong ito, 10 ng True Dragon Geniuses ang naglaban sa isa't isa upang pumunta sa landas na ito. Snow Sun nakakapasong hangin. Malupit na 9 Moon Blade. Ghostly Spatial Technique. Sunod-sunod na ginamit ng isang True Dragon Genius ang kanilang mga kasanayan o diskarte at naglalayon patungo sa nag-iisang landas na humantong sa pinto ng mana. Iniisip lang kung paano ang hagdanan ay isang tao ang lapad ngunit higit sa 100 ng mga henyo ang nakikipagkompetensya para dito ay pinalamig ng isang tao. Ang mga espada, blade lights, palad, kidlat, hangin at maging ang mga figure mula sa mga estatwang bato ay yumanig sa lugar malapit sa hagdanan. Arg! Isang katawan ng True Dragon Geniuses ang napunit at napatay siya, at 2 iba pa ang nahulog na malubhang nasugatan. Walang emosyong pagpatay. Ilang sandali lang ay nagkaroon ng pulang mata ang mga True Dragon Genius na ito. Ito ay 10,000 beses na mas malupit kaysa sa anumang iba pang kompetisyon. Ang huling round ay gawin ng True Dragon Geniuses na makipaglaban sa isa't isa para makita kung sino ang maaring makapasok sa inheritance. Lahat ay nakabatay sa husay at walang rules. Tumango si Francis. Siyempre, mahigit 12 ng True Dragon Genius lang ang lumalaban ngayon at marami pang iba ang naghihintay. Ang 5 napakahusay na prodigy o first tier na mga henyo ay may mas matataas na target at gustong pumasok ng mas magagandang mana o maging ang 4 na dakilang pamana. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya. Ang pinto ng Northern Stairs Inheritances ay nagsimulang lumabo at tuluyang nawala. 5 lugar. Hindi, habang ang mga taong ito ay nakikipaglaban sa enerhiya na nagpapanatili sa Northern Stairs Inheritance ay gugugol din. Ang mga mata ni Francis ay tumpak. Sa tuwing may papasok sa pinto, hihimatayin ang liwanag nito at mas nagiging unstable. Dagdag pa, sa paglipas ng panahon, ang nagniningning na pinto ay gagamit din ng enerhiya. Limitado ang bilang ng mga spot, at nahirapang isipin ni Francis kung ilang henyo ang mahuhulog upang makapasok sa isang mana. Weng! Habang naglaho ang mana sa Northern Stairs ay isa pang inheritance na anino na konektado sa floating arena. Dahil mas nakaranas sila sa pagkakataong ito ay 10 hanggang 20 tao ang naghihintay. Napuno ng hiyawan, alulong at ingay ng labanan ang lugar na ito.
Sa sandaling ito ang kompetisyon ay pangunahin sa pagitan ng True Dragon Geniuses na may mas mababang rank, pagkatapos ng rank 50 o higit pa. Ang 5 napakahusay na kahanga-hanga at unang antas na mga henyo ay hindi gumalaw. Sa isang saglit lang, 2 hanggang 3 ang matagumpay na nakapasok sa pangalawang mana at ang nagniningning na pinto ay kumupas ng higit sa kalahati. Sa puntong ito, isang matalim na figure ang dumating sa mga ulap at tila may kakayahang tumago sa kalawakan at oras. Naramdaman ng True Dragon Geniuses na lumundag ang kanilang mga puso at parang tinusok ng 10,000 espada ang kanilang mga puso. Hindi nila maiwasang tumingin sa langit at mahinang nakita ang isang Heavenly Sword Pavilion na nagbigay ng mga sinag ng sword light. Iyan ay ang pamana ng 7 espada. Bulalas ang 9 na soberano sa entablado habang nagpapakita sila ng kagalakan. Ang 7 Sword Inheritance ay pumangalawa sa 4 na dakilang mana, mas mababa lamang sa Heaven's Legacy Inheritance. Woo! Nang bumaba ang 7 Sword Inheritance ay agad nitong itinulak ang mana na nagdudugtong. Boom! Ang nag-uugnay na mana ay nagsimulang maglaho at pagkatapos ay nawala sa sinaunang arena. Anong dominanteng 7 Sword Inheritance? Sinira lang nito ang isa pang mana. Ang True Dragon Geniuses sa ibaba ay nanunood ng may pagtataka at nagsimulang kumulo ang kanilang dugo. So, sure. Kung paanong ang 7 Sword Inheritance 20 hanggang 30 True Dragon Inheritance, karamihan sa kanila na naglilinang sa Tao of the Sword ay galit na sinisingil. Patayin. Bastos ka. Mamamatay ang mga pumipigil sa akin. 20 hanggang 30 True Dragon Geniuses ang nakipaglaban ng magulo. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Matapos matanggap ang kapangyarihan ng paglilipat sa kalawakan, lahat ng mga True Dragon Genius na ito ay may kahit man lang lakas ng True Mystic rank at karamihan sa kanila ay nasa maagang yugto o mas mataas. Kabilang sa kanila ay sina Hansel at Vanji. Dingding shushu. Ang mga ilaw ng espada ay kumikislap, at ang mga bundok ay hiniwa ng mga abo. Kung ang isang normal na true human rank ay dumating, sila ay mapupunit tulad ng isang piraso ng papel. Ang pagkakasala ng mga nagsasanay sa daw ng espada ay nakakatakot. Ang 20 hanggang 30 pinagsamang ito ay maaari pang pumatay ng isang napakalaking kababalaghan. Napaisip si Francis. Sinuri niya ang 7 Sword Inheritance at nagsimulang mag-isip. Ang 7 Sword Inheritance ay nireranggo sa itaas ng Scarlet Moon Inheritance at Mystic Eyes Inheritance. Kung makukuha ko ang esensya ng 7 Sword Inheritance ang aking pagkakasala ay magiging mapangwasak at maaaring magwasak ng 10,000 kasanayan gamit ang isang espada. Medyo naantig si Francis. Sa kanyang kakayahan sa pag-unawa, hindi imposible para sa kanya na sanayin ang Tao of the Sword. Ngunit ang kaisipang ito ay hindi nagtagal ay natalo ni Francis. Ang core ko ay ang Tao of the Soul. Ito ang pinakamagandang supplement para sa God's Spiritual Eye. Bagamat malakas ang Tao of the Sword, nakatutok ito sa opensa at mahina ang depensa. Iniwan ni Francis ang pag-iisip na ito. Ang mundong ito ay may maraming kapangyarihan at pamamaraan. Maaaring malakas ang iyong pagkakasala, ngunit hindi ito makakatulong sa iyong mga kahinaan. Halimbawa, sina Goddess Wendy at Dexter ay ang bane ng Sword Cultivators. Pareho silang may malakas na depensa at mapapa-freeze ni Goddess Wendy ang kanyang kalaban bago sila makalapit. Maaaring gamitin ni Dexter ang kanyang Gravity Domain at agad na i-pressure ang kalaban para hindi man lang nila magamit ang 50% ng kanilang buong lakas. Ang kompetisyon para sa 7 Sword Inheritance ay napakainit. Ang mga henyong nagsasanay ng sword ay hindi limitado kay Vanji at Hansel. May iba pang kalaban na mas malakas pa sa kanila. Maging si Quentin mula sa isa sa 3 mata na pamilya ay sumali sa kompetisyon. Kung matatanggap ko ang core ng 7 Sword Inheritance at pagsamahin ito sa aking Heavenly Piercing ay kahit na napakaraming prodigy ay maaaring hindi ko kapareha. Ang mga mata ni Quentin ay kumikislap, at isang hindi nakikitang butas ang tatama sa lalamunan ng mga kalaban. Sure! Si Quentin ang unang pumasok sa 7 Sword Inheritance. Sister Vanji, mas maganda ang talent mo sa Tao of Sword kaysa sa akin. Haharangin ko sila, pumasok ka muna.
Sinunog ni Hansel ang kanyang Chi of True Spirit at hinarang ang kalapit na True Dragon Geniuses gamit ang isang arko ng makinang na liwanag ng espada. Gayunpaman, ang ibig sabihin nito ay aatakehin din siya ng ilan pang mga henyo ng espada at agad na dumura ng isang subo ng dugo. Sure! Nagpasalamat si Vanji kay Hansel bago tumungo sa Seven Sword Inheritance. Malubhang nasugatan si Hansel dahil marami sa mga henyong umaatake sa kanya ay naiintindihan ang layunin ng espada. Weng! Nagsara ang pinto ng Seven Sword Inheritance. Ito ay hindi dahil walang sapat na enerhiya, automatiko lamang itong nagsara. Mayroon lamang 2 pwesto para sa Seven Sword Inheritance. Ang mga henyo na lumalaban sa ibaba ay umungal sa hindi pagnanais habang pinapanood nila ang isa sa 4 na dakilang mana, ang Seven Sword Inheritance, na dumaraan sa kanila. 384. Ang oras ng paglitaw ng Seven Sword Inheritance ay napakaikli at nawala sa sinaunang arena pagkatapos lamang kumuha ng 2 henyo. Maraming True Dragon Geniuses sa ibaba lalo na ang mga naglilinang ng Tao of the Sword ay nanghihinayang at nagalit at tumingin kay Hansel ng may puot. Si Hansel ay nasugatan upang hayaan si Vanji na makapasok sa Seven Sword Inheritance at kahit na mapatla ang kanyang mukha ay tuwang-tuwa siyang tumingin sa nakatatandang henerasyon ng 10,000 Sword Clan. Ang mga bitik ng Seven Sword Inheritance ay palaging mababa, normal para dito na payagan lamang ang 2 tao na makapasok. Isinaalang-alang ni Hansel ang pangkalahatang sitwasyon at nagbukas ng landas para kay Vanji. Karangalan ng ating 10,000 Sword Clan na kumuha ng pwesto. Maaaring baguhin ng mahalagang lugar na ito ang kapalaran ng ating 10,000 Sword Clan. Nasiyahan ng mga elder ng 10,000 Sword Clan. Noong nakaraan, si Sword Saint Waxy ay pumasok sa Seven Sword Inheritance at naging pinakamalakas na cultivator ng sword. Maging ang Scarlet Moon Religion Patriarch ay nag-iingat sa kanya. Gayunpaman, ito ang pangalawang pagkakataon na lumitaw ang Seven Sword Inheritance sa nakalipas na 1,000 taon. Mula dito makikita ng isa na ito ay pambihira. Anumang isa sa 4 na mahusay na mana ay maaaring lumikha ng isang alamat at baguhin ang sitwasyon ng kontinente. Tumingin ang Mystic Ice Queen sa Inheritance Shadow ang ng Mystic Ice Inheritance. Pagkatapos ng pag-alis ng Seven Sword Inheritance, ang Mystic Ice Inheritance ay walang duda ang pinakamalakas ngayon. Wendy, kailangan mong kunin ang pagkakataong ito. Ang Mystic Ice Queen sa Origin Core Realm ay hindi maiwasang mag-alala at mapuno ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, mayroong higit sa isang napakahusay na kababalaghan dito. Halimbawa, maaaring parehong makipagkompetensya sina Francis at Wu Hing para sa Mystic Ice Inheritance at sa kanilang kapangyarihang lumipat sa kalawakan, ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa kay Goddess Wendy. Ang Mystic Ice Queen ay labis na nag-aalala na si Francis ay makagambala kapag ang Mystic Ice Inheritance ay bumaba. Kung tutuusin ay magkaaway na ang dalawa. Sa puntong ito ng panahon. Nakatayo si Francis sa floating arena kasama ang 900 yarda sa likod niya. Bukod kina Trevor at Wu Hing walang ibang tao ang may kukumpara sa kanya. Kung walang Tao of the Soul Inheritance o Lightning Inheritance, pipiliin ko itong Mystic Ice Inheritance. Kumikislap ang kanyang mga mata habang nakatitig sa Mystic Ice Inheritance. Bagamat napakalakas ng Seven Sword Inheritance, wala sa 5 napakahusay na kahanga-hanga ang nakipagkompetensya para dito. Siyempre, kung hindi bumagsak si Taiyun Shuangzi, tiyak na sasali siya sa kompetisyon at sa oras na iyon ay maaaring walang pagkakataon si Vanji na makapasok. Ang kasalukuyang 5 napakahusay na kababalaghan ay halos walang alam tungkol sa mga espada at nangangahulugan ito na kahit na pumasok sila, mahirap para sa kanila na makakuha ng anuman. Walang ganoong bagay bilang pinakamalakas na mana, tanging ang pinakaangkop na mana. Alam ito ng 5 napakahusay na kababalaghan at sa makatuwid ay hindi nakipagkompetensya. Gayunpaman, iba ang Mystic Ice Inheritance. Hanggat ang isa ay naigalinang sa daw ng tubig, yelo o malamig na mga elementong kasanayan, lahat ay may pagkakataon hanggat hindi nila nilinang ang daw ng apoy. Bukod kay Dexter, maaring subukan ng lahat na makapasok sa Mystic Ice Inheritance.
Ang bloodline ni Francis at ang God's spiritual eye ay kasalukuyang mas nakabatay sa yelo at kaya ang Mystic Eye's inheritance ay angkop para sa kanya. Ang Seven Sword Inheritance at Mystic Eye's inheritance ay parehong nangangailangan ng isang partikular na elemento, ngunit ang ilang inheritance ay hindi. Halimbawa, ang Heaven's Legacy Inheritance ay angkop para sa bawat henyo at ang Scarlet Moon Inheritance ay wala ring malinaw na kinakailangan. Si Francis ay patuloy na nag-iisip. Kung lalabas ang lahat ng apat na dakilang pamana, tiyak na pipiliin niya muna ang Heaven's Legacy Inheritance pagkatapos ay ang Mystic Eye's Inheritance pagkatapos ay ang Scarlet Moon Inheritance. Ang Seven Sword Inheritance ay hindi kailangang isaalang-alang. Sa kasamaang palad, ang Heaven's Legacy Inheritance ay hindi dumating, at ang Scarlet Moon Inheritance ay nakuha na. Nangangahulugan ito na mas kaunting mga pagpipilian si Francis. Sa totoo lang, gusto niya ng manang may kaugnayan sa Tao of the Soul dahil ang pinakaangkop lang ang pinakamakapangyarihan. Gayunpaman, walang masyadong Tao of the Soul cultivators at mas bihira pa kaysa sa pagpapalakas ng katawan. Sa Azure Flower Continent, ang Tao of the Soul ay halos nakalimutan na. Mabagal na lumipas ang oras. Matapos iwan ng Seven Sword Inheritance ang dalawa pang mana na konektado, na nagdulot ng panibagong pagdaloy ng dugo at 10 henyo lamang ang matagumpay na nakapasok. Hindi pa rin kumikibo ang 5 napakahusay na kababalaghan at kakaunti lang ang nakapasok na mga first-tier genius. Sa napakaraming prodigy na sina Linda at Francis ay parehong nakatitig sa Mystic Eye's Inheritance habang sina Trevor at Wu-Heng ay paminsan-minsang sulyap. Kagagaling lang ng mga sugat ni Goddess Wendy at nang makita niya ito, nanikip ang puso niya sa pressure. Tila parehong nagpaplano sina Francis at Linda na makipagkompetensya para makapasok sa Mystic Eye's Inheritance at parehong nagkaroon ng pagkakataon sina Trevor at Wu-Heng. Mapait na sigaw ni Goddess Wendy sa kanyang puso. Sina Linda at Francis ay pareho niyang kaaway. Francis, mukhang pinaplano mo rin na pumasok sa Mystic Eye's Inheritance. Bakit hindi tayong dalawa ang magsama-sama at bigyan ng pagkakataon si Goddess Wendy? Inihayag ni Linda ang kalahati ng kanyang mga binti at tinanong si Francis. Sa ikalawang round ng Sacred True Dragon Gathering, Goddess Wendy at Linda ay nagkaroon ng sariling alitan at ang kaaway ng kalaban ay isang kaibigan. Hinintay ni Linda ang tugon ni Francis ng may pag-asa at puro mata. Si Francis ay kasalukuyang isang elite ng napakaraming kababalaghan at nasa ibaba lamang ni Trevor. Gamit ang figure mula sa Rebel Tong Bato ay may kakayahan siyang makipagkompetensya kay Trevor. Kung makakasama niya si Francis, wala silang kalaban-laban. Kasabay nito ay tiyak na mapapasukin ni Linda ang Mystic Eye's Inheritance habang itinatabi rin si Goddess Wendy. Hindi. Ang boses ni Francis ay narinig sa isip ni Linda. Tinanggihan. Labis na nagulat si Linda at puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Kailangang malaman ng isa mula pa noong unang round ng Sacred True Dragon Gathering Goddess na si Wendy ay sinubukang tapusin si Francis at sa ikalawang round ay nakipagtulungan siya sa isa pang napakalaki na kababalaghan upang patayin si Francis. Sa round na ito, sinubukan din siyang patayin ni Goddess Wendy ngunit nauwi sa kabiguan. Isinasantabi na hindi man lang gumaganti si Francis, pinapalampas pa niya ang pagkakataong supalan siya. Ang cold at walang emosyon ni Francis. Bakit hindi siya papayag? Hindi kaya. In love siya kay Goddess Wendy. Bumuka ang bibig ni Linda habang iniisip ang posibilidad na ito. Basta ako lang ay sapat na para sugpuin siya. Dagdag ng mahinang boses. Gustong sumagot ni Linda ngunit wala siyang masabi. Sa pagtingin sa malamig na kalmadong asul na buhok na kabataan sa hindi kalayuan at ang nangingibabaw na boses, tumalon ang puso ni Linda. Haha, kahit na ang Francis na ito ay tila malamig, siya ay may aura ng isang lalaki at ang kanyang edad ay katulad ng sa akin sa napakaraming kababalaghan. Namula ang mukha ni Linda. Si Linda ay iba kay Trevor. Siya ay 17 hanggang 18 taong gulang lamang at ang kanyang unang pagkakataon na lumahok sa Sacred True Dragon Gathering. Mayroong ilang mga matatanda mula sa pamilya Tantay at kasama sa kanila ang isang kagandahan at matandang lola. Mukhang naantig ang puso ni Linda. Sumili ang ngiti sa mukha ng dilag.
Ang kanyang cultivation ay umabot sa kalahating hakbang na True Spirit Realm. Ang matandang lola sa tabi niya ay tumango at ang kanyang aura ay nasa Origin Core Realm. Ang Francis na ito ay hindi masama. Siya ay may isang marangal na linya ng mata at sa mga tuntunin ng talento, edad at paglilinang, ay angkop para kay Linda. Si Francis na nasa floating arena ay malamang na hindi alam na siya ay kaakit-akit sa mga pangunahing pamilyang ito. Hindi lang ang pamilya Tantay. Maging ang tatlong pangunahing pamilya ng mata ay tumingin kay Francis na may nagninangas na mga mata. Yung may bloodlines ang pinakaangkop para sa kasal. Third elder, naalala kong may apo ka. 80 na ang apo ko at 3 na lang ang isa. Sa tingin ko, ang 3 ay medyo bata pa. Ang aking apo ay umabot lamang sa 10 taong gulang at may pagtatanim ng 6th sky ng Ascended Realm. Baka maaari niyang subukan. Sa Sacred True Dragon Gathering na ito, masyadong maliwanag ang performance ni Francis at ang kanyang eye bloodline ay may mga senyales ng paglampas sa 3 pamilya ng mata. Ang makapangyarihang mga bloodline ay isang bagay na gusto ng bawat pamilya. Weng. Sa lumulutang na arena isang malakas na malamig na aura ang nag-iwas sa iba pang mga anino ng mga mana. Ang Mystic Eyes Inheritance ay gumagalaw. Bumilis ang puso ng mga True Dragon Genius sa ibaba habang hinahabol nila ang kanilang hininga. Nang makita ang Mystic Eyes Inheritance na naging mas condensed Francis, Linda at Goddess Wendy ay tila naghanda at gayon din ang 4 o 5 iba pang mga first-tier henyo. Diyos ko, may 3 napakahusay na kababalaghan na nakikipaglaban para sa Mystic Eyes Inheritance ng sabay-sabay. Nakita ito ng ilang True Dragon Genius at agad na umatras. Malapit na. Isang nagniningning na pinto mula sa Mystic Eyes Inheritance na konektado sa hagdanan. Ang Mystic Eyes Inheritance ay pinakaangkop para sa akin. Huminga ng malalim si Goddess Wendy at agad na inikot ang kanyang Chi of True Spirit at Bloodline Power habang lumilipad siya patungo sa hagdanan. Sabay-sabay sina Francis at Linda patungo sa hagdanan. Siguradong pipigilan ni Francis si Goddess Wendy at sa paraang ito ay makapasok ako sa Mystic Eyes Inheritance. Malabo ang puso ni Linda. Halatang masaya siya na makapasok sa Mystic Eyes Inheritance kasama ang taong nararamdaman niyang mabuti. Gayunpaman, hindi niya alam na may ibang plano si Francis. Sinasadya kong hayaan si Goddess Wendy sa Mystic Eyes Inheritance at kapag nakapasok ako ay mapapapatay ko siya. Ang mga mata ni Francis ay kumislap na may layuning pumatay. Ilang beses na siyang sinubukang patayin ni Goddess Wendy at tiyak na hindi niya ito pakakawalan. Sa halip na sugpuin siya, bakit hindi mo siya patayin sa halip? Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakipagtulungan kay Linda. Sa kabaligtaran, kailangan ko pa ring harangan si Linda sa pagpasok sa Mystic Eyes Inheritance dahil limitado ang bilang ng mga spot. Walang anumang ebidensya sa pagpatay ko kay Goddess Wendy sa Inheritance at ayon sa rate ng pagkamatay ng mga henyo na pumapasok sa mga mana, may posibilidad na mamatay ng higit sa 50%. Nabalitaan ni Francis na sinabi sa kanya ng Deputy Patriarch kung gaano mapanganib ang pagpasok ng mga mana. Ice Lightning Mystic Flower. Ang bilis ni Francis ang pinakamabilis at ang unang nakarating sa hagdanan habang siya ay nagpaputok ng isang pag-atake. Boom! Ang lakas ng napakaraming kababalaghan na may layunin ng pababang figure ay nagpilit sa kalapit na True Dragon Geniuses na umatras. Bam! Argaj! Ang mga kalapit na henyo ay lumipat pabalik at marami sa kanila ang nagluwa ng isang subo ng dugo. 385. Tumayo si Francis sa hagdanan at sa dominanteng suntok na ito, natigilan ang iba pang True Dragon Geniuses. Ang kanyang pag-atake ay hindi nakatarget sa isang tao lamang ngunit tumama sa lahat ng True Dragon Geniuses kasama na ang mga nasa unang baitang at ang napakaraming prodigy. Ang mga nasa ilalim ng unang baitang ay pawang nasugatan at kahit 1 o 2 ang namatay. Ang 900 yarda sa likod ni Francis ay parang isang demonyong Panginoon na namuno sa kalangitan. Ang lakas ni Francis na ito ay umabot sa isang nakakatakot na hakbang. Pinapaatras niya tayong lahat sa pamamagitan niya. Maraming mga henyo ang huminga ng malamig. Mabilis na tumakbo palayo ang ilang nakikipagkompetensyang True Dragon Genius at nanood mula sa malayo.
Siyempre, ang dalawang napakahusay na prodigy na sina Linda at Goddess Wendy ay parehong madaling nakayanan ang pag-atake ni Francis. Bukod sa kanila ay nagawang harangan ito ng isa pang ilang henyo ng unang baitang at nagsara mula sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos ng lahat, ang paglipat ni Francis noon ay nagulat sa lugar at nag-iwan ng anino sa puso ng maraming tao. Pumunta ka. Malamig na kumislap ang mga mata ni Goddess Wendy at sa isang sigaw ay sinugod din ng ghost-eyed na lalaki at Kayden si Francis sa kanyang kaliwa at kanan. Paanong hindi nakapaghanda si Goddess Wendy para sa Mystic Eyes inheritance? Natipon niya ang mga kaaway ni Francis, ang lalaking may mata ng multo at si Kayden. Ang dalawang ito ay natalo lahat ni Francis sa ikalawang round at ninakaw ang kanilang True Dragon Token. Siyempre, sa kanilang lakas kaya pa rin nilang nakawin ang True Dragon Token ng iba. Ang lalaking multo ay labis na nagseselos kay Francis at sa pangako ni Goddess Wendy, tumayo ang dalawa sa kanyang tabi upang harapin si Francis. Ang Francis na ito ay masyadong mayabang at kailangang bugbugin. Ang lalaking may mata ng multo at si Kayden ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake upang tulungan si Goddess Wendy. Ghost Mist Sky. Ang mga mata ng lalaking may mata ng multo ay kumislap ng isang makamulto na apoy at ang ambon ay agad na bumalot patungo sa lugar kung saan naroon si Francis. Ang Ghost Mist ay may malakas na eroding force at maaaring magsimulang mag-apoy sa Ghost Flames. Ito ay isang pisikal na pag-atake at hindi isang simpleng pag-atake. Mula sa hakbang na ito, alam ng lahat na ginamit ng lalaking may mata ng multo ang pinakamahusay na paraan laban kay Francis. Walang silbi ang mga pag-atake ng mental energy laban kay Francis, ngunit ang Ghost Mist Sky na ito ay orihinal na may kakayahang lumikha ng mga ilusyon, ngunit hindi ito ginamit ng lalaking may mata ng multo at sa halip ay pinalakas ang kapangyarihan ng apoy. Gankundi man na nangaagaw ng palm. Ang boses ni Kayden ay kasing lakas ng kulog at ang kanyang dalawang mata ay parang mga bituin. Sa lakas ng paglipat sa kalawakan ay nagpadala siya ng isang higanting palad na 100 yarda ang laki na kumikinang na may kulay ube at ginto. Ito ay tulad ng isang pagan ng lila at ginto na nagawang sugpuin ang lahat ng mga demonyo sa mundong ito. Sa lakas ng paglipat sa kalawakan, pareho ang ghost-eyed na lalaki at ang lakas ni Kayden ay umabot sa orihinal na napakaraming prodigy level. Higit pa rito, ang dalawa ay nakatuon sa pagpigil at paghihigpit kay Francis. Ang pangunahing umatake ay halatang si Goddess Wendy. Ikinawi niya ang kanyang dalawang braso at nagpadala ng mga apoy ng yelo na sapat na para masil ang sinuman sa ilalim ng True Lord rank at ang kanyang Chi of True Spirit ay kalahating nasusunog. Ang mga alon ng Ice Flames ay bumuo ng isang Ice Phoenix at naramdaman ni Francis ang lamig na umabot sa kanyang mental energy dimension habang ang kanyang Chi of True Spirit ay may mga senyales ng pagiging frozen. Siya ay tinataka ni Goddess Wendy sa yelo minsan at ang Phoenix of Ice Flames ay mas malakas kaysa dati. Higit pa rito, si Kayden at ang pag-atake ng Ghost-eyed man ay parehong naghihigpit sa kanya. Weng! Ang buhok ni Francis ay umihip sa hangin at isang napakagandang figure na may hawak na itim na espada, nakasuot ng korona at nakaupo sa isang trono ng yelo ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa dagdag na korona at itim na espada, ang bloodline ni Francis ay nagkaroon ng halatang pagtaas sa mga kakayahan sa OpenSea. Ice Lightning Raging Dragon. Hindi umatras o umiwas si Francis at ang figure ng paglilipat sa kalawakan sa likuran niya ay nakipag-ugnay sa kapangyarihan ng yelo at kidlat, na bumubuo ng isang mapangwasak na dragon na lumalamon sa lahat ng nasa daan nito. Boom pang bam! Nagsagupa ng dalawang panig at lumikha ng isang malaking boom na naging dahilan upang maging hindi matatag ang Mystic Eyes inheritance. Sa isang basag ang Ice Phoenix ni Goddess Wendy ay napunit at napaatras siya ng dalawang hakbang habang ang pamamanhid na sensasyon ay tumawid sa kanyang katawan. Parehong agad na gumuho ang mga pag-atake ni Kayden at ng Ghost-eyed man. Ano ang retreat? Nagsisigawan ng dalawa ngunit tinamaan ng alon ng kidlat at yelo at namamanhid ang apat nilang paa dahil nawalan sila ng kakayahang gumalaw. Sa pamamagitan ng isang bomb, ang lalaking may multo ay pinalipad at ang kanyang katawan ay pinaso pagkatapos ay nagyelo sa isang block ng yelo, hindi alam kung siya ay patay o buhay.
Tumakbo si Kaden at dumura ng isang subo ng dugo, malubhang na sugatan ngunit buhay. Ang itim na kabayong tinitingnan niya ay umabot sa isang hakbang kung saan siya na ngayon ang langgam. Ang natitirang mga alon ng labanan lamang ang labis na nasugatan sa kanya. Siyempre, hindi lang ito dahil si Francis ay isang napakaraming kababalaghan. Nasa likod din niya ang 900 yarda. Francis, bakit mo ako inatake? Sigaw ni Linda sa gulat at galit. Nakasakay siya sa kanyang espiritual na hayop at gustong pumasok ngunit hindi niya inaasahan na ang pag-atake ni Francis ay nakatutok din sa kanya. Sa pagkakataong ito, pinilit ni Francis na ibalik ang dalawang napakahusay na kababalaghan at ang matinding pananakit sa dalawang first-tier na henyo nang sabay-sabay ay nagpaisip sa mga henyo na gustong umani ng mga gantimpala mamaya. Paano magiging napakalakas ng Francis na ito? Dalawang napakahusay na kababalaghan at ilang first-tier na henyo ang napigilan lamang niya. Mukhang hindi ito maganda. Si Francis ba ay walang kapantay ngayon? Ang mga True Dragon Genius ay natigilan lahat kung sila ay lumahok o hindi. Ang mga itim na mag-aaral ni Trevor ay napuno ng pananabik at layunin ng labanan. Isang invisible force ang tila nagmula sa kanyang bloodline power at tumulong sa paglaki ng figure sa likod niya. Hindi gumalaw si Wu Heng at tumingin kay Francis ng may pagkakomplikado. Bumalik sa Feather Cloud City noong nakalaban niya si Francis, alam niyang hindi magiging normal ang kinabukasan ng kabataang ito. Pagkatapos niyang umalis at gumamit ng sarili niyang pagsisikap para madaling makapasok sa Ascended Realm at pagkatapos ay pumasok sa tiwangwang na bakuran gamit ang labanan upang sanayin ang sarili. Pagdating niya sa Great Country ay mayroon na siyang kultibasyon ng kalahating hakbang na True Spirit Realm. Sa oras na iyon naisip ni Wu Heng na ang kabataang ito ay napakalayo sa kanya at ang kanyang impresyon sa kanya ay malabo na ngayon. Gayunpaman, sa loob lamang ng isang taon ng dalawa ay muling lumitaw ang kabataang minsan nang nangopya sa kanya. Hindi mahirap para kay Wu Heng na makita na ang mga kasanayan ni Francis ay naglalaman ng isang layunin kung saan niya inilagay ang lahat ng kanyang layunin. Nakamit ko ito sa mga bahagyang alaala ng aking nakaraang buhay ngunit madaling ninakaw niya. Medyo nadismaya si Wu Heng. Mula nang siya ay ipinanganak na si Wu Heng ay mga kakaibang alaala na lumitaw sa kanyang mga panaginip. Sa kanyang pagtanda ay mas dumami ang mga piraso ng alaala na lumutang. Para siyang ibang tao. Ito ang kanyang sikreto. Wala siyang kadugo o nangungunang talento ngunit maaari pa ring maabot ang rurok ng mga henyo at sa lakas ng paglilipat sa kalawakan, may kakayahang maabot ang antas ni na Francis at Trevor. Ang mga piraso ng alaala na iyon ay binanggit din ng Heaven's Legacy Inheritance, ang pinakamatanda at pinakamisteryosong pamana. Kahit maliit na bahagi ay puno ng mga gantimpala. Higit pa rito, ang Heaven's Legacy race na lumikha ng Heaven's Legacy Inheritance ay isa sa mga lahi na mataas ang ranggo sa 10,000 ancient races. Ang kaalaman ni Wu Heng ay mas mataas kaysa sa iba pang mga henyo ngunit ang Sacred True Dragon Gathering ay pumasok na sa mga huling yugto, ngunit ang Heaven's Legacy Inheritance ay hindi pa rin lumitaw. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay ang simula ng buhay ng langit at kung saan naroon ang pagpapala, buhay at kapalaran. Bulong ni Wu Heng. Isang mahinang panginginig ang tila ipinanganak mula sa kanyang mga salita at may nahawakan. Sa puntong ito, nakikipaglaban si Francis sa ilang mga henyo kabilang sina Linda at Goddess Wendy ng mag-isa. Francis, hindi ka pumapasok at gusto mo akong harangan. Kinagat ni Goddess Wendy ang kanyang mga ngipin sa puot habang itinutulak ang kanyang mystic eye skill sa sukdulan. Hindi mahirap para sa iba na makitang sinadya ni Francis ang pagsupil kay Goddess Bing. Sumigaw si Linda sa gilid, Francis, pinipigilan mo si Goddess Wendy, bakit mo ako hinihila papunta dito? Kung papasukin kita, papasukin din ni Goddess Wendy. Sabi ni Francis. Ang kanyang tunay na layunin ay upang harangan ang parehong napakaraming kababalaghan at hayaang makapasok si Goddess Wendy kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Sa dulo ay kailangang pumasok sina Francis at Goddess Wendy. Sa ganito lang niya magagawang patayin si Wendy. Weng Huang. Ang mga ulap ng sinaunang arena ay biglang nanginig, at walang makita ng mata, ngunit naramdaman nila ang isang sagupaan sa isang lugar.
Ano iyon? Ayan. Naramdaman ng siyam na sovereigns ang pagkibot ng kanilang puso at sabay-sabay silang tumangala. Sa larawan sa himpapawid ay mayroong isang mataas na tore ng orasan, mga higanting mekaniko at mga mahiwagang tore ng panghuhula. Hindi mabilang na mga tanawin ang dumaan at isang sinaunang aura ang dumaan sa sinaunang arena. Karamihan sa mga larawang ito ay sira at tila mula pa noong unang panahon. Nang lumitaw ang anino ng mana, ang lahat ng iba pang anino ng mana ay nanginag. Kahit na ang Mystic Eyes Inheritance ay nawala ang isang katlo ng laki nito. The Heaven's Legacy Inheritance. Bumulalas ang siyam na soberano, at sumigaw din ang ilang mga eksperto, hindi ba ito ang manang pamana ng langit? Bumaba ang Heaven's Legacy Inheritance at binaliwala ang lahat ng alituntunin ng sinaunang arena habang binuksan nito ang isang sinaunang misteryosong asher na kulay na pinto. 386. Ang asher na pinto ay hindi kalahating totoo o kalahating peke, ngunit sa halip ay pisikal doon, naiiba sa iba. Habang ang Mystic Eyes Inheritance ay konektado, ang Heaven's Legacy Inheritance ay nagbukas ng isang maliwanag na pinto at hindi na kailangang i-connecta ito sa mga hakbang. Maaaring baliwalain nito ang mga alituntunin ng sinaunang arena. Mula sa puntong ito lamang ay masasabi na ng Heaven's Legacy Inheritance na higit pa sa isang antas na mas mahusay kaysa sa iba pang inheritance. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat sa maraming True Dragon Genius. Ang pagbaba ng Heaven's Legacy Inheritance ay masyadong biglaan at nakabukas na ito ng pinto bago nag-react ang maraming henyo. Napakamatandang aura, tiyak na ito ay ang Heaven's Legacy Inheritance. Naramdaman ni Francis na ang Inheritance Shadow ng Mystic Eyes Inheritance ay naging pressured at bahagyang hindi matatag. Sa apat na Great Inheritance, malamang na ang Heaven's Legacy Inheritance lang ang may ganitong kapangyarihan. Ngunit sa parehong oras ay nagmura si Francis sa kanyang puso, bakit kailangang lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance ngayon at hindi sa ibang pagkakataon? Nakabukas na ang pinto ng Heaven's Legacy Inheritance at medyo malayo ito kay Francis, kaya hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Kasabay nito, mayroong ilang True Dragon Geniuses malapit sa Heaven's Legacy Inheritance. Hahaha, ang galing. Dahil lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance sa harapan ko, mukhang ako ang napili. Dalawang henyo na malapit sa pinto ang labis na napuno ng saya habang sila ay tumalon patungo sa misteryosong asher na pinto. Ang iba ay nakamasid lamang sa dalawang ito nang walang gana at galit. Bam! Bam! Ang asher na pinto ay yumanig at itinapon ang dalawang True Dragon Genius na ito sa isang tabi. Anong nangyayari? Natigilan ang mga ngiti ng dalawang True Dragon Genius saka naging pangit. Hahaha! Mukhang walang makapasok na basura sa Heaven's Legacy Inheritance. Ang mga henyong nanunood mula sa malayo ay naunawaan at napuno ng kaligayahan. Maraming True Dragon Geniuses ang nagsara sa asher na pinto. Bam! Isa pang True Dragon Genius ang itinulak sa gilid ng asher na pinto at bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang Heaven's Legacy Inheritance ay naging focus ng lugar at maraming True Dragon Geniuses ang nagsisingil ng baliw. Kabilang sa mga ito sina Trevor, Wu-Hing at Dexter. Ang tatlong napakahusay na kababalaghan na ito ay agad na nagsimulang mag-away sa harap ng asher na pinto. Alin ang dapat kong piliin? Kumislap ang mga mata ni Francis at nag-alinlangan din sina Goddess Wendy at Linda. Walang alinlangan na ang Heaven's Legacy Inheritance ay mas mahusay kaysa sa Mystic Eyes Inheritance at ang mga inheritance sa loob ay hindi limitado sa mga kasanayan. Bilang pinakaluma at mahiwagang pamana, ang Heaven's Legacy Inheritance ay maaaring naglalaman ng Tao of Soul Inheritance. Gayunpaman, kung isuko ni Francis ang Mystic Eyes Inheritance at tumalikod para ipaglaban ang Heaven's Legacy Inheritance ay maaaring mawala ang dalawa dahil may tiyak na distansya sa pagitan ng dalawa. Sa puntong ito ng panahon, ang pasukan ng Heaven's Legacy Inheritance ay hinarang nina Trevor, Wu-Hing at Dexter. Kahit sino sa kanila ay maaaring pumasok sa oras na ito at tapusin ang koneksyon sa pagitan ng Heaven's Legacy Inheritance at ng sinaunang arena. Ang lahat ng Great Inheritance ay may limitadong mga lugar.
Kapag pinili ko ang Heaven's Legacy Inheritance, tiyak na mami-miss ko ang Mystic Eyes Inheritance. Umikot ang mga iniisip ni Francis. Bagamat tila marami siyang iniisip, lumipas na lamang ang 10 ng oras na kailangan ng isang mata para kumurap. Biglaan. Nagpakita si Francis ng mapagpasyang tingin. Sa pagkakataong ito, parehong ginamit ni Linda at Goddess Wendy ang kanilang buong puwersa at inatake si Francis. Isang kristal na espadang yelo ang lumitaw sa kamay ni Goddess Wendy habang pinuputol niya ang malamig na mga arko ng yelo kung saan ang invisible ice beam ay umatake na sa mental energy level. Ikinaway ni Linda ang kanyang basong letigo at inutusan ang Horned Earth Dragon Beast na umatake habang kinakagat niya ang kanyang mga labi. Boom! Nawasak ang figure ni Francis sa mga pag-atake ng dalawang napakaraming alipin. Shua! Isang arko ng kidlat ang kumislap sa kalangitan at umaakyat patungo sa Heaven's Legacy Inheritance. Talaga! Hindi naman nagulat si Linda. Hindi niya akalain na maaaring banta ng dalawa si Francis. Ang layunin ni Francis ay ang pinaka-misteryosong Heaven's Legacy Inheritance. Shua! Umupo si Linda sa Horned Earth Dragon Beast at ginamit ang laki nito para itulak si Goddess Wendy sa daan ng una siyang pumasok sa Mystic Eyes Inheritance. Pagkatapos ng isang tao, ang liwanag ng pintuan ng Mystic Eyes Inheritance ay kumupas ng husto. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Goddess Wendy at papasok na sana ngunit naramdaman niyang nag-init ang kanyang isipan. Kidlat apoy ng mata ng Diyos. Isang kalahating transparent na Asher Lightning Flame ang dumapo kay Goddess Wendy at dahil down ang kanyang bantay, sinunog ng apoy ng kidlat ang kanyang katawan at isip. Sa lakas ng paglipat sa kalawakan, ang Lightning Fire Gods ay ni Francis ay umabot sa isang bagong antas na kahit na ang mga nasa True Lord rank ay masasaktan. Dagdag pa sa katotohanan na ang bantay ni Goddess Wendy ay nahulog, itong Lightning Fire Gods ay gumawa ng maraming pinsala sa kanya. Sino ang mag-aakala na gagamitin ni Francis ang kanyang Lightning Fire Gods ay habang siya ay umatras? Angelica, pumunta ka kaagad sa Mystic Eyes Inheritance. Binalaan ni Francis si Angelica na nasa hindi kalayuan. Ang dahilan kung bakit nagpadala siya ng Lightning Fire Gods ay para salakayin si Goddess Wendy ay para mag-iwan ng pwesto para kay Angelica. Hindi nagtagal natapos ang planong ito. Kung susuko siya sa Mystic Eyes Inheritance, hindi niya hahayaang makuha ito ni Goddess Wendy. Si Angelica ay nasa quasi-overwhelming prodigy level na at may mas malakas na kapangyarihang lumipat sa kalawakan kaysa kay Goddess Wendy. Ang mahalagang bagay ay pagkatapos ng paglipat sa kalawakan, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Habang nasugatan si Goddess Wendy, si Angelica ay may mataas na pagkakataon na palitan siya. Tama yan. Ang plano ni Francis ay perpekto. Habang itinatabi ang kalaban ay maaari rin niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang bagay ay may problema si Angelica. Habang ang lahat ng iba pang True Dragon Genius ay nakikipaglaban para sa mga mana, si Angelica ay hindi gumalaw. Napaupo siya sa lupa at namumula ang noo. Ang chi ng tunay na espiritu sa loob ng kanyang katawan ay tumawag sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang laman ni Angelica ay naglalaman ng isang purong true spirit na si Yuan Chi at sa kapangyarihan ng paglipat sa buong kalawakan, ang kanyang Chi of True Spirit ay tumaas ang kanyang cultivation, at may nangyari sa kanyang bloodline power. Wow! Biglang iniluwa ni Angelica ang isang subo ng dugo at ang manipis na kulay ng berde, lila, pulang asul ay nagsimulang lumitaw sa kanyang jade white na balat. Angelica! Nagbago ang ekspresyon ni Francis, at huminto ang kanyang mga yabag. Binuksan niya ang kanyang God Spiritual Eye at siniyasat ang sitwasyon ni Angelica. Ang pagtaas ng cultivation. Clash of Chi of True Spirit. Kailangan niyang palabasin ito at naging kakaiba ang kanyang mga bloodline. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Francis ay mas mahusay kaysa sa pagtuklas ng sinumang doktor. Sa pagkakataong ito, isang figure ang bumungad sa Asher na pinto ng Heaven's Legacy Inheritance. Shua! Dumaan ang mga yapot ni Wu Hing sa Asher na pinto at naging unang pumasok sa Heaven's Legacy Inheritance. Ang pintong ito ay lubhang kakaiba at sinubukan ni Wu Hing nang hindi bababa sa 3 beses bago siya nagtagumpay.
3 beses na sinubukan ni Trevor at 2 beses si Dexter ngunit hindi nagtagumpay. Hehe, makalipas ang isa pang 10,000 taon, isang tao mula sa aming 10,000 Origins clan ang pumasok sa Heaven's Legacy. Sa pag-unawa ni Wu Heng pagkatapos niyang makapasok sa Heaven's Legacy Inheritance ay maaaring magkaroon siya ng kakayahang baguhin ang Heavens. Ang kinabukasan ng kontinente ay nakasalalay sa 10,000 Origins clan. Ang nakatatandang henerasyon ng 10,000 Origins clan ay napuno ng pananibik at ang iba pang puwersa ay naiinggit at nanghihinayang habang matamang nakatitig sa Heaven's Legacy Inheritance. Sa kabutihang palad, ang Asher na pinto ng Heaven's Legacy Inheritance ay stable pa rin at hindi nagsasara pagkatapos makapasok ang isang tao. May pagkakataon pa. Ang 10 Great Clans at mga pangunahing pamilya at maging ang mga sovereign ay napuno ng pananibik. Sa sandaling ito, ang Heaven's Legacy Inheritance ang tanging pinagtutuunan ng pansin. Tungkol naman sa Mystic Eyes Inheritance ay nawala na ito. Ang bawat isa sa 4 na dakilang mana ay lumitaw sa Sacred True Dragon Gathering na ito. Ang Heaven's Legacy Inheritance ang huling lumabas at masasabing puno ng mga sorpresa. Sure! Ginamit ni Francis ang oras na ito para isara ang Heaven's Legacy Inheritance. Meow meow. Kasabay nito ay dama po ang isang kulay pilak na kulay abon na pusa sa tabi ni Angelica. Nagdesisyon si Francis na lumaban para sa Heaven's Legacy Inheritance at iniwan ang maliit na paws ang magnanakaw para alagaan si Angelica. Sure! Dumaan ang figure ni Trevor sa Asher na pinto. Pagkatapos ng Wu Heng, si Trevor ang pangalawa na pumasa sa Heaven's Legacy Inheritance. Sa puntong ito ay dumating na si Francis. Nagsisimula ng magpanik si Dexter at muling bumangga sa Asher na pinto ngunit nabigo. Hayaan mo ako. Itinulak ni Francis ang kalapit na True Dragon Geniuses at naging blur na umaakyat patungo sa Asher na pinto. Bam! Si Francis ay itinulak sa gilid ng Asher na pinto. Hindi na siya nagulat at ginamit ang God Spiritual ay para siyasatin ang pinto. Dati, ilang beses nang sinubukan ni Wu Heng at Trevor na pumasok. Sa sandaling ito, si Angelica na nakaupo sa lupa ay umuungol sa sakit habang nagsimulang kumikislap ang kanyang balat. Papa! Tila nag-isip ang munting paws ang magnanakaw at pagkatapos ay marahang tinapik ang mga balikat ni Angelica. Weng! Sumigaw si Angelica nang kumikinang ang bahaging tinapik at tumubo ang isang pares ng kalahating transparent na pakpak. Sa paglaki ng pares ng mga pakpak, ang Chi of True Spirit ni Angelica sa wakas ay nakahanap ng paraan para mapalaya at tumaas ang kanyang aura. Salamat! Si Angelica ay tumingin ng may pasasalamat sa maliit na paws ang magnanakaw. Meow meow! Biglang may naramdaman ang munting paws ang magnanakaw at itinapon sa ere ang mga lumang barya nito. Ang susunod na sandali. Woo-boom! Ang buong sinaunang arena at hangin ay tila shale. May naramdaman si Angelica at tumangala siya kasabay ng maliit na paws ang magnanakaw. Sa pagkakataong ito, nayanig ang Heaven's Legacy Inheritance, at nagsimulang dumaloy ang espasyo. Kaagad na sinundan iyon. Lumitaw ang isang inheritance anino na nagpawi ng araw. Kung titingnan mula sa malayo ito ay isang mundo ng maraming kulay na mga ilaw. Boom! Ang pinakaluma at misteryosong Heaven's Legacy Inheritance ay itinulak sa tabi ng hindi kilalang inheritance na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.